Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa oras muli na ipinagkaloob po sa atin upang mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan, actually ay ikatlo po doon po sa mga series ng preaching po natin from those 2 Fridays. So ito po yung pinakapangatlo. And it talks about Jesus as God. Ito po yung ito po yung ating pong mga proofs in the Bible that Jesus is God. Kaya ang title po ng ating pong pag-aaralan is Knowing Jesus, Knowing God. If you know Jesus, you have come to know who God is. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Philippians chapter 2, verse 9 to 11. So Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Okay, so nakita na po ba natin sa atin pong mga Biblia? Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Okay, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Therefore, verse 9, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay saglit na yumuko. Aming dakilang Diyos, dakila, makapangyarihan, Panginoon namin na maluwalhati. Patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras at pagkakataong ito na kung saan ay aming pong pag-aaralan, O Diyos, ang aming Panginoong Jesus na siyang nagpakilala sa amin kung sino ang Diyos at hindi lamang po ito sa pamamagitan niya ay naglapit po sa amin patungo sa inyo. Salamat Panginoon at dalangin po namin, O Diyos, na ang Santong Espiritu ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa upang ang karunungan na maiintindihan namin patungkol kay Kristo ay makaabot sa aming pong puso at mamuhay kami na si Kristo ang aming Diyos, na kami naglilingkod sa Diyos Ama, na kami ay pinangungunahan ng Santong Espiritu sa aming pong buhay. Salamat Panginoon, sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid. So, una po, ang pinag-aaralan po natin is how Jesus Christ proved that He is God by using names that is only attributed to God. Pangalawa naman po ay yung mga aktibidades o actions ng Panginoong Hesus na nagpapakita na tanging Diyos lamang ang may kakayanan po nitong gumawa. At sa ngayon po, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan ang mga testimonya ng mga nakapaligid sa Panginoong Hesus para patunayan na si Kristo po ay Diyos. Tanda ko po noong ang kaklase ko po ay nung college ako, second year college ako, nag-apply siya bilang isang candidate soldier sa Air Force. So nung pumapasok kami, sabi niya sa akin, Brad, kinakabahan ako. Bakit? May nag-CCI sa akin doon sa may nagba-background check sa amin doon sa aming bahay, sa aming barangay. Yung pala pag nagpasok ka sa militar, pupuntahan ka nila sa lugar kung saan ka nakatira, pagtatanong ka kung anong klaseng tao ito, papaano siya makitungo sa kapwa-tao, papaano siya kanyang pamilya, ano ang kanyang kinabubuhay, kung siya ba ay makulit, basagolero, problema sa lipunan. At base doon sa mga testimonya ng mga taong nakapaligid sa kanya, malalaman kung siya ba ay tunay na matinong tao at tatanggapin siya sa Philippine Army or Philippine Air Force. So ngayon mga kapatid, titingnan po natin ang testimonya ng mga nakapaligid sa Panginoong Hesus kung papaano nila inilarawan at ano ang naging turing nila sa atin pong Panginoong Hesus. So tatlong testimonya na paggagalingan ng ating pong pag-aaralan. Una po, ang testimonya ng sangnilikha.
ng Panginoon. Ano ang ipinapahayag nito patungkol sa Panginoong Jesus? Pangalawa po, ang testimonya ng mga taong malalapit sa Panginoong Jesus. Yan po ay ang kanyang mga disipulo or kanyang mga disciples. And third, titingnan po natin kung ano po ang sinabi ng Panginoong Diyos patungkol sa Panginoong Jesus. Tingnan po natin mga kapatid ang unang katotohanan. How creation testified that Jesus Christ is God. Sabi po dyan, the creation testifies that Jesus Christ is Lord. Let's go to Luke chapter 19. Makikita po natin, pwede nyo pong basahin, pwede nyo pong buklatin sa inyo pong mga Biblia, pero ang pinakamaganda ay atin pong ilista sa atin pong mga talaan. Ang sabi po dito, some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." But Jesus answered, "I tell you, if this becomes silent," talking about the multitudes of crowds, "the stones will cry out." Ayan mga kapatid, ito pong puntong ito sa ministeryo ng Panginoong Jesus, ito po yung tinatawag natin na the triumphal entry of Jesus Christ sa Jerusalem. Ito po ay ang nakaupo ang Panginoong Jesus sa isang asno, at habang siya ay pumapasok sa Jerusalem, ang mga tao po ay naglalatag ng kanilang damit sa daraanan ng asno at meron po silang hawak na palaspas. Diyan po galing yung di umano yung palaspasan natin bago magmahal na araw. At sumisigaw sila, "Hosanna to the Son of David." Ibig sabihin pala po ng Hosanna is, "Please save us, Son of David." So they were worshiping Jesus Christ. Pero mga kapatid, dahil ayon ng mga pariseyong ito, dahil sila ay legalistic and they do not honor Jesus Christ as God, ang sabi niya, "Guro, pwede mo bang pagsabihan ng mga taong ito na huwag kanilang sambahin?" Okay? Implying na hindi Diyos si Kristo. Ang sabi ng Panginoon, "Totohanan ang sinasabi ko sa iyo, kung papatahimikin ko sila, ang mga batong ito ang magbubunyi." Now, granted, brothers and sisters, that these terms na ginamit ng Panginoon might be a figure of speech. But definitely, ang sangnilikha ng Diyos ay nagsusumigaw na si Kristo ay Panginoon. Sabi po sa Psalm chapter 19, verse 1, meron po yata dyan, Pastor. "The heavens are telling of the glory of God, and their expanse," ang sangkalawakan, ang sangnilikha ay nagpapahayag ng mga gawa ng Diyos. Araw, mula sa pagsikat ng araw, ay bumubuhos ang pangungusap, at sa gabi ay nagsisiwalat ng karunungan. Sa umpisa pa lamang po ng sangnilikha, ipinapahayag na nito ang kaluwalhatian ng Diyos. It is already proclaiming that God is glorious. At yung pong salita ng Panginoon na kung hindi magpupuri ang sanlibutan, ang mga taong ito, ang mga batong ito, ang magpupuri. Because God is eternally glorious. He is worthy to be praised. Kung papaano po yung isang malaking unos. Diba natandaan po natin kung paano pinatahimik ito ng Panginoong Hesus. At doon mismo, ora mismo, ito'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Pag hindi pa po yung pagpapakita ng pagsunod ng sangnilikha sa Panginoon. Kung papaanong ang Panginoong Hesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Ang hindi magpapakita ang pagpapasailalim nito sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus. Indeed, it is not wrong to say that the creation, not just yung mga batong yun,
ay naghuhumiyaw na si Kristo ay Diyos. After all, in Colossians chapter 1 verse 16, yung memory verse ko po kanina, for by Him all things were created. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ay nagawa. At hindi lamang po yun, ang lahat ng bagay ay ginawa para kay Kristo. That just shows that all created things bends to the will and is for the glory of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, next time we go on a trip, pumunta tayo sa mga bundok, pumunta tayo sa El Nido, Palawan, pumunta tayo sa, nakita natin yung Borealis, ano tawag yung pastor? Aurora Borealis. Do not just be amazed on the sight, but also be in awe of the one who created it. Because only creation, kaya lang maganda ang creation, it's because the mind behind all creation. And that is our Lord Jesus Christ. Kung paano po makikita natin, tingnan po natin ang ating nasa TV. Ano po yung nakikita natin dyan? Mga sikat po yan na obra. Ano po, nandyan yung ating pambato, si Juan Luna, na doon sa bahaging medyo gitna. Si Mona Lisa, naguhit po ni Leonardo da Vinci. Ang Starry Starry Night ni Vincent van Gogh. Ang La Guernica ni Pablo Picasso. Alam niyo po, yan pong mga magagandang obrang yan, hindi po natin maikakaila na merong lumikha niyan. Pinapatotohanan lang po nito ang galing at kamanghamanghang talento ng mga gumawa nito. Much more when we see the beauty of nature. Next time po mga kapatid, let's utter a word of prayer to praise Jesus Christ and God para po sa mga bagay na ito. So the creation are telling of the glory of God. Next, the disciples of Jesus testifies that Jesus is Lord. Basahin po natin sa John chapter 20 verse 20. Sabi po ng Panginoon, John chapter 20 verse 28. Sabi po ng Panginoon, nung muli siya nagpakita sa mga disciples, kasi sabi ni Thomas nito a day before or a few moments before, sabi niya, malibang maipasok ang daliri ko sa sugat ng Panginoon ng Panginoong Jesus, ay hindi ako maniniwala. Masay na buhay na magmuli. Sabi po ng Panginoong Jesus, the next day, tinawag niya po si Thomas. Ang sabi niya, Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito sa aking sugat. Ang sabi po dito sa verse 27. Then Jesus said to Thomas, put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Thomas, do not be unbelieving. Do not disbelieve, but believe. Sabi ni Thomas, my Lord and my God. Mga kapatid, si Thomas po ay hindi ipinanganak ngayong 21st century. Na pag nagugulat ang tao, ay sinasabi nila, OMG! Hindi po yan Kristiyano ngayong panahong ito, di umano. Na pag nagugulat, nagagalit, masaya, ginagawang filler word ang pangalan ng Panginoong Diyos. Na basta na lang ibinibitaw ang pangalan ng Diyos. O pag siya'y naiinis, sa halip na siya'y magmura, ipinapalit pa niya ang pangalan ng Diyos. Simple uttering of the name of God is blasphemous to God. Thomas lives in an era o sa panahon
na kung ikaw ay mahuhuling gumagamit ng pangalan ng Diyos sa walang katuturan at walang kabuluhang bagay, karapat-dapat kang kitlin. Karapat-dapat patayin. Much more, gamitin mo ang pangalan ng Diyos para ilarawan ang isang tao lamang. Alam po ni Tomas ito, sapagkat si Tomas ay nabuhay sa panahon na nasulat mismo ang Biblia. Kasi po may nakausap akong di umano Kristiyano. Sabi niya, ano ba pa? Di ba pare pag nagulat ka sinasabi mo, oh my God? No. Hindi. Kasalanan yun sa Panginoon. Definitely, hindi yun sasabihin ni Moises at hindi rin sasabihin yun ni Tomas. So when he exclaimed, my Lord and my God, he is exclaiming that Jesus Christ really is God in the flesh. Yan po ang katotohanan. And that is how the disciple, the Apostle Thomas, worshipped and claimed that Jesus is God. Jesus Christ indeed is God. And all throughout the New Testament, mga kapatid, ang mga disipulo po ng Panginoong Yesus, sila ay nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. In Matthew chapter 14, verse 33, as Jesus walks on water, at nung ni si Jesus ay muli nang sumama kasama nila, they bowed down and worshipped at His feet. Jesus Christ, hindi pa po yan risen Christ. That is just Jesus Christ walking on water. But the disciple knew that Jesus Christ is God. Next, see, after the resurrection in Matthew chapter 28, in also John chapter 1, verse 1, di ba ho, paunang sabi pa lamang ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Doon na po, umpisa pa lamang, sinabi na niya na si Kristo ay Diyos. And Paul in Titus chapter 2, verse 13, he said, awaiting for the glorious appearance of our great God and Savior, Jesus Christ. That is the testimonies of those disciples who knew Jesus Christ, who lived with Jesus Christ, and had seen the risen Christ. All they say that Jesus is God. Tingnan po natin mga kapatid. As an example, wag po kayo magugulat kasi yan po ay, sino po yan? Si Mayor Hagedorn. Ilalagay ko po sana dyan yung mga nabubuhay pang pero baka sabihin nyo nangangampanya ako. Kasi malapit na ang kampanya. Si Mayor Hagedorn po, gusto ko exemplify ay yung kanyang good governance. Sa katunayan, sa sobrang galing niya, ang Puerto Princesa po ay nakilala. Naging isa sa mga safest na city. Dati ay medyo barren ang Puerto Princesa, pero dahil sa kanya yung tourism ay nag-boom. Yung underground river, naging UNESCO World Heritage Site. At ang dami niya pong mga yung local na batas na pinatupad na inimplement sa buong Pilipinas. Alam niyo po si Mayor Hagedorn ay sobrang sikat at ang maraming mga tao nagsasabi, ang galing ng mayor na yan. Sa katunayan po ay gumawa pa sa FPJ ng palabas ni Mayor Hagedorn. Pero ako po'y naniniwala na mas maraming magagandang masasabi ang mga taong doon mismo nakatira sa Puerto Princesa. Because firsthand, they know and they have experienced kung gaano kagaling at gaano kaayos ang pagpapatakbo ni Mayor Hagedorn. Although he's not perfect, alam po natin yan. But what I'm trying to say is, maraming tao ang nagsasabi na si Kristo'y magaling. He's a good teacher. Marami siyang napakain. Maring may mga magsabi na, nakakain niya kami dyan nung isang araw, nagpira-piraso lang ang Panginoong Hesus ng 5 tinapay. Nakakain kami Nung kami sumunod, talagang pinilas-pilas na, ang galing, nakakain kami.
Pero po yung mga taong tunay na may relasyon sa Panginoong Hesus, mas alam nila at alam nila ang pakiramdam. Kasi po, first-hand experience, they have experienced the goodness of God, the Son, our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tayo po nawa, bilang mga taong nakakilala kay Kristo, who has tasted the goodness of God, sana tayo ang mas nagpoproklama ng pangalan ni Kristo at mas nagpapakita na siya ay Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng ating salita, kung hindi sa pamamagitan ng atin pong mga gawa. That is how the disciples testified that Jesus is God. Number 3, ang sabi po dito, God Himself testifies that Jesus Christ is God. In John 17, verse 5, we would read, ang sabi po dyan, mababasa natin, ang high priestly prayer ng Panginoong Hesus. Pero baka po merong mag-ano sa inyo, anong tawag dito? Mag-object. Sabi ko, teka, ang Panginoon, sasabihin niya na siya'y Panginoon? Abay, siyempre sasabihin niya yung Panginoon kapag hindi siya magsasalita ng laban sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon po hindi kagaya ng tao na bias sa Kanyang sarili. God is the God of truth. Hindi natin pwedeng sabihin na merong katotohanan sa sinasabi ng Diyos. Hindi lang po yan ang ibig sabihin yan. Ang Diyos po mismo ay katotohanan. In Him there's no deceit. And He did not utter any lies. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya pag ginamit po natin ang testimonya ng Panginoon, it is good and it is true. And let's look at the words of Jesus Christ. Ang sabi po ni Jesus Christ, in John chapter 17, verse 17, in His high priestly prayer, ang sabi po dito, now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world existed. Glorify me glorify me with the glory that I had with you. Alam niyo po kung gaano ito kamangha-mangha. Kasi po in Isaiah chapter 42 verse 8, sabi po ng Panginoon, I am the Lord, that is my name. I am Yahweh, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. That is how important and how exclusive the glory of God is. And here is Jesus Christ. He said, kagaya nga po ng pinag-usapan natin ng mga nakaraan, marami pong pagkakataon na sinabi ni Kristo na siya ipinakita ni Kristo na siya ay Diyos. But gusto ko po itong ipakita sa atin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang parehong kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. The glory that I had with you, says the Lord Jesus Christ. Again, looking back at John 1:1. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos o kasama ng Diyos. The glory He has with the Father. In the beginning, or before, bago pa merong simula, bago pa may magsimula, ay nadyan na ang ating Panginoong Jesus. He is existing eternally as the eternal Son of God. So makita po natin mga kapatid, how Jesus Christ attested His glory as the same glory as God the Father, making Him equal with God. Secondly, the Father testifies that Jesus Christ is God. Ano nga pong ibig sabihin pag sinabi nating Son of God?
yung napag-aralan natin before, Jesus Christ is asserting Himself with the same essence, nature, at katangian ng Diyos Ama. Pag sinabi niya siya ay anak ng Diyos. Dito po sa Matthew 3 verse 17, nung binautismuhan ni John the Baptist Jesus Christ, narinig niya na may nagsalita sa kalangitan. Ano po ang sabi noon? Behold, a voice out of the heaven said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Alam niyo po, nung nagtuturo kami ng bata niyan, habang ginagawa namin yan, kinikilabutan po ako kasi ini-imagine ko, ano kaya ang pakiramdam na marinig mo ang tinig ng Diyos Ama? But even God the Father testified that Jesus Christ is His beloved Son. Siya ang kanyang natatanging anak. Para po mas malinaw, tingnan po natin sa Hebrews chapter 1 verse 18. On how God the Father called Jesus Christ as God. Ito po kasing Hebrews na ito ay ito po yung ipinapalagay na parang isang buong preaching na isinulat. At ito po ay tumutukoy sa atin pong Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa verse 18, chapter 1, Hebrews, or 1:8 pala, 1:8, ang sabi po dito, but of the Son, He says, okay, again, but of the Son, God says, okay, this is the Father, yung he po dito na pronoun ay hindi yung writer, hindi rin si Paul, hindi rin yung mga disciple. Okay? But to the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, God the Son, your God, God the Father, has anointed you. Okay? So even God the Father called Jesus Christ as God because they are one God. Jesus Christ is God, testified by the Father. Alam niyo po sa court proceedings, kanina ay tinanong ko yan. Tinanong ko yung may kilala po ako, may resource person ako, isang attorney na tinanong ko, sabi ko, mahalaga po ba ang gaano kabigat ang isang eyewitness account bilang ebidensya sa isang kaso? Sabi niya, depende yan sa kung ano ang kanyang testimonya at sino yung nagtestimonya. Kung ito ay reliable, credible, at kung makakatulong ang kanyang sasabihin doon sa kaso, at kung ang kanyang sinasabi coincides with the evidence that is presented. Dear brothers and sisters, God is not just qualified, but He is the best source of any account because He does not lie. He is the best. He is the most reliable because God is the truth. Even so, Jesus Christ is the truth, the way and the life. Because of that testimony, mga kapatid, I believe, without a shadow of a doubt, we must submit that Jesus Christ is God. I was reminded ng isang quotation po ni C.S. Lewis, yung kanyang trilemma, that Jesus Christ could either be a liar or He could be a liar kung hindi totoo yung sinasabi niya at alam niya, or a lunatic, pinaniniwalaan niya na siya'y Diyos pero hindi naman talaga, or siya talaga
kung sino ang sinasabi niya. He is Lord. Pakinggan po natin ang sinabi po ni C.S. Lewis or isinulat ni C.S. Lewis. Sabi po dito, I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him, pointing to Jesus Christ. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God, sabi daw ng mga tao. That is one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. Hindi daw siya magiging magaling na teacher o may moralidad na teacher kung siya'y tao lamang. Okay? He would either be a lunatic o isang taong naniniwala na siya ay isang binanging itlog. Okay? Yun daw ang comparison. Or else, he would be the devil of hell na sinungaling. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else he's a madman, or much worse. You can shut him up for a fool. You can spit at him or kill him as a demon, or if he is God, you must fall at his feet and call him Lord and God. Now it seems to me obvious that he is not a lunatic, not even a liar. And consequently, however, strange or terrifying or unlikely it may seem, I have to accept the view that he was and is God. Mga kapatid, since Jesus Christ is God, we should live our life. Ipamuhay dapat natin ang buhay natin bilang si Kristo ang Diyos natin. Yamang tayo mga tinawag na tagasunod ni Kristo, Christians, saved by grace, we should live out our Christianity. Sumunod tayo kay Kristo. Serve Him fully and serve Him truly. Because Jesus Christ is God. Let us pray. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa oras at pagkakataong ito na pinakita mo sa amin na Ikaw ang Diyos na dapat naming kilalanin, dapat naming mahalin, but most importantly, Panginoon, dapat naming katakutan at sundin sa aming buhay. Panginoong Jesus, alam po namin that you are not just the God of love who showers us with all spiritual blessings, but first and foremost, you are our Lord. O God, dalangin po namin, convict us of this truth. Matakot po kami sa iyo, Panginoon. At mamuhay kami ng may pagsunod sa iyong kalooban sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.